May hamon si Vice President Sara Duterte sa nag-aakso sa kanya na siya ang pasimuno ng tokhang sa Davao City. Sampahan siya ng kasong murder sa korte sa Pilipinas. May unang balita si Marisol Abduraman. Kasunod ng mga isiniwalat ng dating pulis at nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang personalidad. Kaya nga pasimuno nitong Oplan Tokhang nung nakaupo siya as mayor noong 2012. Ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Naglabas ng pahayag ang Vice Presidente. Bago ang script na ito. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Ipinunto ng Vice ang timing ng paglabas ng issue. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Git ni VP Sara, panghihimasok sa soberanya ng Pilipinas ang pagpupumilit-anya ng ICC na makialam sa hudikatura ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Paulo Duterte, Pastor Apollo Kibuloy at iba pang personalidad na pinangalanan ni Las Cañas. Si Senador Bato de la Rosa na ayon kay Las Cañas ay siyang nag-craft o bumuo umano ng extrajudicial killing campaign nung hepe siya ng Davao City Police. Hinamon din si Las Cañas na maghain ng kaso sa korte kung meron siyang ebidensya. Giit din ni Senador Bongo na ayon kay Las Cañas ay kabilang umano sa nagbibigay utos sa Davao Death Squad pawang kasinungalingan ang mga sinabi ni Las Cañas. Wala raw ganung utos ang dating Pangulo at wala raw nakitang listahan si Go. Wala raw sinusunod na iligal na utos si Go, kanino man ito galing. Ang ACT Teachers Party List gustong paimbestigan si VP Sara sa Kamara. Talagang nangingilabot ako tsaka nabigla ako dun sa mga revelations. So, kaya ang panawagan ko no dahil very serious accusations itong mga ito at that involves din yung mga allegations. Pero mapapaharap nga ba ang Vice Presidente sa Kamara? Wala siyang choice. Tignan lang natin kung hanggang saan natin mag-push na o dapat na or kung hanggang saan yung powers ng Kongreso. Kasama ng ACT Teachers sa paghahain ng resolusyon ang Gabriela at Kabataan Party List. Pero pag-aaralan pa kung kailan ito ihahain. Sabi ni Las Cañas, tinanggap na ng Office of the Prosecutor ng ICC sa kanilang pre-trial investigation ang 186-page affidavit niya tungkol sa lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ni dating Pangulong Duterte at iba pang mga aligasyon laban kina VP Sara at Congressman Pulong. Pero ilang beses nang iginiit ng mga opisyal ng Duterte at ng Marcos administrations na walang jurisdiksyon ng ICC mula nang maging epektibo ang pagtiwalag ng Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, sa kabila ng mga pahayag ni Las Cañas, walang nagbago sa posisyon ng Pilipinas. Kahit kumalas na tayo sa ICC, pwede pa rin daw maglabas ang ICC ng arrest warrant. Pero ibang usapan na raw ang pagpapatupad nito sa teritoryo ng Pilipinas kung saan mahalaga ang kooperasyon ng gobyerno. Gayunman, may Supreme Court decision ng 2021 na nagsasabing hindi porket kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute ay wala na itong obligasyon para sa mga nangyari nung bahagi pa ito ng ICC. Ayon din sa takapagsalita ng ICC, kahit hindi miyembro ng ICC ay maaaring maging suspect ng kanilang investigasyon kung maaabot ang mga kondisyon ng ICC jurisdiction. Pwede raw voluntaryo makipagtulungan ang non-ICC members tulad sa implementasyon ng arrest warrants. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.